na ata ang pinaka nakakatangang horror trilogy movies na napanood ko. Tapos ko lang talaga to, just for the sake na natapos ko eh. Asa pa akong gaganda or mas magme-make sense nga yung ending, pero wala din. Parang ending ng The Mist. Nabuisit lang ako. Pag-usapan natin ang The Strangers, Chapter 1 to Chapter 3. Hindi ko maisip kung paano naging ganito kapangit to, given na pinagplanuhan naman nila to eh. Pero sa bagay, pinagplanuhan din naman nila yung flood control pero wala ding nangyari. Pinagplanuhan nila yung magnakaw imbes na magtrabaho. Hey, balik tayo doon sa trilogy na papangit ng papangit sa bawat movie. Hindi pong mapapasabi ka na lang ng, paano napunta sa ganon yung ending nito? Ano nangyari? What happened, Bella? Intindihan ko pa sana kung ito yung klase ng trilogy na yung part 1 yung hindi talaga nilang pinaplanong sundan eh, tapos sinundan lang. Pero kasi ito, planadong trilogy to eh. So bakit? Ang pangit nga or basura yung kinalabasan. Ano bakit ako mas nabibuisit? Kasi ang ganda ng original na to na for me, one of the best horror, thriller, suspense movie na napanood ko. Tapos naging ganito. What the fuck, man? Yung The Strangers Pray at Night, okay pa kahit papaano eh. Pero this one, ewan ko na lang talaga. Honestly yung part 1, marami siyang stupid na nangyayari pero for me, good enough naman siya to be enjoyable. Part 2, na boring lang and pinahaba lang na pwede naman nilang isingit doon sa may part 1. Tapos yung random na baboy ramo dito, putik, saan galing yun? Bakit biglang may lumabas sa baboy ramo? Ganyan ba kamalas yung bida dito na parang nung umulan ng kamalasan, nagdala siya ng timba? Di ko lang alam talaga. Baka mamaya may balat lang talaga siya sa puwet eh. Ang nakakatawa pa dito, akala mo may nakakabit na airtag doon sa may babae. Kasi kahit saan siya magpunta, lagi siyang nahanap ng mga kalaban. Like, paano nangyari yun? Diyos ko po yung part 3, akala ko naman mas babawi sila dito. Pero ayun, mas pumangit palalo na nawala na yung awa ko doon sa babaeng bida eh. Like, pagkakuha niya ng sasakyan ng pulis na makakatakas na sana siya, nabangga ba naman niya? Anong klaseng katangahan yan? Alam mo yun, at some point mapapasabi ka ng, gusto mo ba talaga mabuhay, te? Parang ayaw mo eh. Ang syusyo nga ng mga decisions niya, ang daming times pwede na nga siyang makaligtas or makatakas. Pero yun nga, poor decision making, kaya hindi nga siya nakakaligtas. Yun, wala lang talaga siyang kwentong protagonist. Ano nga yung part na dinala nga siya doon sa motel para mangtegi nga ng ibang tao, ang daming chance na pwede nga siyang tumakas and lumaban nga. Pero ayun, hindi niya ginawa na, I mean, you could say na natatakot na siya or sobrang traumatized na nga siya by that point. Pero I don't really buy it. Oo, pwede mo talagang sabihin at sobrang traumatized na nga siya by that point, kaya hindi na nga siya lumalaban, nakatulala na lang siya, and hindi na nga siya nagtatry tumakas, kasi nga, lagi din siyang nahuhuli. Pero alam mo yon, para kasing, anong nangyayari na? Saan na papunta tong story na to? Ang isa sa mga nagustuhan ko doon sa OG na The Strangers is yung mga kalaban, kasi nga, nakakatakot talaga sila eh. Hindi sila nagsasalita, like literal na nang tetegi lang sila, and yung mystery behind them, ayun yung mas nakakatakot sa kanila. Dito kasi nawala yun eh, tapos nagkaroon sila ng superpowers na kaya nilang laging madetect kung nasaan yung mga bida, na tapos lagi pa silang pinapakita, kaya nga in the end, nawala yung mystery ng mga karakter nila. Kahit sabihin mong nakakatakot pa rin yung ginagawa nila, wala na, namandid na rin yung audience eh. Kasi nga, paulit-ulit na yung nakikita nila na kakapakita mo doon sa mga kalaban na wala na nga yung thrill sa nila. Di ko rin talaga nagustuhan yung background story nilang tatlo na sobrang lazy lang ng writing for the villains here na hindi lang nagme-make sense yung mga karakter nila. Tapos sa part 3 parang wala din. Parang wala naman din pala talaga silang pakialam ng sobra sa isa't isa. It's hard to believe na may mga nawawalang mga taong dumadaan nga sa lugar nila tapos wala man lang nag-aalala or nag-iimbestiga sa lugar nila. Ngayon wala bang nagtataka na, bakit dito lagi dumadaan yung mga taong nawawala? Sige, wag na natin pansinin. Wag ganun pa yung nangyari. Kasi kung mapapansin mo, madalas silang umatake ng mga tao eh. So let's say, 30 to 60 mga nabibiktima nga nila sa isang buwan. So sinasabi mo ba sa akin, wala man lang silang mga kamag-anak na may pagmamahal sa kanila, wala silang mga kamag-anak na gustong mag-imbestiga or magdala ng attention sa lugar na yon? Like what? Dagdag mo pang paano nga nila napapayag yung lahat ng tao sa lugar nila na kumampi nga sa kanila, intulungan pa nga sila in a way para makahanap pa ng mga mabibiktima. Yun, sobrang daming plot holes lang talaga ng trilogy na to, ang pangit ng writing, ang kalat, inconsistent yung story, walang direction, ang pangit ng pacing, and overall, tama yung sinabi ni Charlie eh, this is the worst trilogy that is ever made. Alam mo yon, kung gagawa ka ng isang trilogy
dapat bawat trilogy nagkakaroon ng reason kung bakit gagawin mo siyang trilogy. Hindi lang siya dapat ganyan lang palagi. Kumbaga, part 1, part 2, part 3. Kumbaga, give the audience a reason or ipatunayan mo sa audience na kailangan talaga niya ng part 2 or part 3. Hindi yung parang pinahaba mo lang yung kwento tapos wala namang pinatunguhan eh. Hati talaga ng part 3 sabi ko, tagal! Ano pa bang mangyayari dito? Sarap tapusin eh. So yun, again, ang title ng trilogy, The Strangers Chapter 1 to 3. And ang total rating ko for this, overall na lang, ay 2 out of 10.